Good day, everyone. Our topic for today is all about marketing environment, presented by Velayo Giancarlo, Seria Elizabeth, Alvarez Reynalisa, and Gomez Louie. Our topic is the marketing environment. First, international environment. The international environment encompasses all the external and countable force at the affect company business. When operating in more than one country, this force significantly between countries and can impact various aspects of a business, from production and marketing to finance of human resources. So, example po dito, ito po yung pag sinabi kong international environment, dito po yung buong mundo na may kakayahang magtrabaho o umunlad sa mga kapaligiran or kaya po ng mga linguistic background ay nagsama-sama upang magtulungan, matuto at umunlad. Hindi lamang magpapaunlad at magpagbabago ng pagkakamalikhain, ngunit nagtatagoy din po ng pag-unawa sa isa't isa at paggalang sa iba't ibang kultura. What is microeconomic? Microeconomic consists of actors and forces close to the company that can affect its ability to serve the customer. The actors in the microenvironment include the company, supplier, market intermediaries, customer, and publics. So, ayan yung mga difference nila. And then, isa-isahin natin kung ano yung mga pagkakaiba-iba niya. Or yung naka-include doon sa microeconomics. So, kapag sinabi nating microeconomics is ibig sabihin niya is maliit from the word micro. And then, means more specific, more direct, ayan. And then, the first one is the company, marketing managers work closely with the top management and the various company department. So, sa company, una-unang nakakaapekto sa paglago ng kumpanya is yung kumpanya lang din mismo. Kasi meron tayong tinatawag na finance department, ayan. So, sila yung nagko-concern ng mga funds natin. Sila yung nagre-required ng mga, or sila yung nagki-carry out ng funds dun sa company. Sila yung nagpa-plan ng mga, sila yung mga nagpa-plan dun sa company natin. And then dito, una natin kino-consider is yung finance department. Kasi sila yung may nag-aasikaso, sila yung nag-handle ng mga funds kung paano nila i-execute yung funds ng company. And kasama niyan si accounting. So, si accounting, kasama niya mini-measure nila yung mga kita at nilalabas ng company to help the marketing know well. So, para at least malaman ng marketing or malaman ng company kung na-achieve ba nila yung mga objectives ng sarili nating company or kumpanya. Marketing decision is made, strategy and plan made by the top management. So, yung top management, ito naman yung mga matataas, yung mga level ng position sa ating mga kumpanya. So, under na dyan yung mga marketing concept, all the managers, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga supervisor and employee. Must think consumer, they will be work properly to provide customer value and satisfaction. Ayun. So, yun yung mga nakapaloob doon sa ating company about sa mga workers. So, sila lang din kasi. So, yung number 2 is competitor. They are part of the microenvironment and must be monitored closely. You must compete with your competitors. So, kailangan ma-monitor natin yung competitor natin to attract your further customer marketing strategy. Ayan, para mas satisfied
the need and wants better the competitor. So, as a company, syempre kailangan yung mga client or yung mga customer natin, alam natin yung mga kahinaan nila. Ayan, para at least makita natin or mas mahigitan natin yung mga competitors natin. Para alam natin kung 'di ba kasi sa company may mga competitor tayo. So para ma-justify yung mga need and wants ng mga customer. So for example, ayan yung client, bakit ko bibilhin yung brand mo sa other company? Anong meron sa company mo na wala sa kanila? So syempre, as company, kailangan malaman natin or makita natin kung ano yung meron ka na wala sa kanila. So, kailangan nating higitan or kailangan nating ma-check or ma-justify, ma-notify kung ano yung mga kailangan ng company natin para mas mag-improve pa. You need to adapt the strategy of the company. Adapt, not to gayahin, but to innovate your business. Ayan. You must plan with a new backup. So, kailangan meron tayong panibagong backup, meron tayong panibagong pakulo para mas mahigitan natin yung competitor ng company natin. To give the specific advantage over competitor. Ayan. The next one is, yung number 3 natin is supplier. Supplier, firms and individuals that provide the resources needed by the company to produce. Supplier, to function the operation or food. Ayan, to provide services. So, kailangan meron tayong resources. Siyempre, hindi naman nagfa-function or hindi naman pwedeng mag-go yung business kung wala tayong supplier. Kumbaga, wala tayong gagamitin para dun sa product na ibebenta natin or para dun sa services na gagawin natin. So, kailangan natin ng supplier. Good relationship with them, trusted. Syempre, for example, meron kang work and meron kang company rather. So, meron kang company. So, kailangan meron tayong trusted na supplier para at least sure tayo na hindi tayo lolokohin nun. For example, meron tayong restaurant. Ayan. So, kailangan natin ng mga pork or mga meat. Syempre, meron tayong event. So, ibig sabihin, kailangan natin ng mga fresh milk para at least hindi tayo masira doon sa mga buyer natin or doon sa mga existing na customer natin. Kaya kailangan natin kumuha ng trusted na supplier and good relationship with them. So, sa supplier naman is hindi natin maiiwasan yung parang nadidelay, ganyan. So, kailangan din natin kumuha ng alternative na supplier to cater our business or para mag-cater or mabigay nila yung pangangailangan ng ating business. The next one is yung number 4 natin, yung marketing intermediaries. Marketing intermediaries, firm that help the company promote, sell, and distribute its good to the final buyer. Ito yung mga nakapagitna kung saan nakakaapekto din yung paglago sa ating business. So, middleman, physical distribution firm. So, marketing services, agency, yung mga financial services natin, ayan, kasama dyan sa intermediaries. For example, ayan, gusto mo kung gusto mo ipa-rent yung company mo or gusto mo ipa-rent yung hotel mo or gusto mo siyang i-order, kunyari meron kang business and then yung business mo gusto mo siyang malaman ng iba na kumbaga gusto mong umorder sila sa'yo.
without na pumupunta nang hindi sila kailangan pumunta dun sa store mo. Syempre, pumapasok dito yung intermediaries or parang makikipag-affiliate ka kay Lalamove o kaya kay Foodpanda, Grab, para at least umorder sila through online na kahit hindi na sila pumunta dun sa store mo, makakabili sila ng product na ino-offer mo. Ayan, iba't ibang mga food delivery. And then dito naman sa number 5, yung disintermediation. The elimination or intermediaries. If ang mga intermediaries is hindi na siya nakakatulong sa company mo, pwede mo na siyang eliminate. For example, ayan, kagaya ng sinabi ko, kumbaga, meron kang nag-affiliate ka kala Foodpanda, kala Grab, ganun. Tapos, feeling mo hindi na siya nakakatulong, pwede mo siyang i-eliminate doon sa company mo. Ayan, kasi syempre wala naman ng libre ngayon. So, kapag ka nag-affiliate ka, alam ko may bayad ata, mga ganun. So, yung number 6 naman natin is marketing services agency. Marketing research firms, advertising agency, media firms, and marketing consulting. So, yun. Yung number 6 naman natin is marketing services agency, marketing research firm, advertising agency, media firms, and marketing consulting firm. So, yung number 6 naman natin is marketing services agency, marketing research firms, advertising agency, media firms, and marketing consulting to help companies to target and promote their product to the right market. Ayan, dito naman pumapasok yung mga financial intermediaries natin. Include dito yung mga bank, credit card, company, insurance. Ayan, yung mga insurance company and other firm that help hospitality companies to finance their transaction or insure risk associated with the company. Ayan yung mga bangko para mas mapaayos yung flow ng ating mga services. Ayan, para mas mapadali yung mga bagay-bagay. Financing. And then, the number 7 naman is yung, number 8, customer. Customer means manager must understand the different type of customer. Customer, business market, and government market, reseller, and international market. So, yun, syempre, kung sino yung mga direct na nakaka-apekto sa business natin, ayun din yung mga customer natin. So, you must be able to study ano-ano yung mga iba't ibang klase ng customer sa market natin. So, syempre, yung natin, yung, syempre, wala tayong sales or hindi mag-grow or hindi magpa-function yung business natin kung wala tayong customer, kasi 'di ba yung customer lang din naman yung bumubuhay or parang nagko-connect doon sa business nyo. Kasi kung wala kang customer, 'di ba nga yung business mo, so kailangan mo ng customer, and then yung customer kailangan mo i-study or aralin yung mga iba't ibang klase ng customer. So, sa marketing, alam naman natin yung mga different ng customer. Ayan. Kasi malaking factor or malaking factor ni customer sa business natin. Kasi sila yung magiging potential buyer natin. Ayan. The next one is... Ayan, yung number 9, the last one pala, yung number 9, yung publics. A publics is any group that has can actual or potential interest in or impact an organization ability to achieve the objectives.
the function financial public. Ayan, yung nakakaapekto sa ability ng company natin to obtain the funds, bank, or other stockholders. Kasama din sa public is yung media public. Sila yung mga nagbibigay ng mga news or picture at pwede ka nila, kumbaga pwede ka nila i-include sa journal nila, sa mga newspaper or magazine. And then kasama din sa public is yung government public. Andito yung mga government development. So andito yung mga truth and advertising and other matter syempre. Ayan, syempre hindi naman pwedeng puro kasinungalingan lang yung sasabihin natin para lang maka-attract tayo ng customer. Syempre kailangan din natin as in maging honest talaga kasi doon naman talaga bumabalik yung mga customer natin sa good assist or sa pagiging honest ng isang empleyado or ng isang company. Kumbaga hindi talaga natin kailangan magsinungaling or magbigay ng mga fake news sa kanila to attract the customer kasi hindi bumabalik, kumbaga hindi tayo nagkakaroon ng mga consistent client, hindi tayo nakaka-further or hindi tayo gather ng mga comeback na client if ever na magsinungaling tayo. Kumbaga pagka bumili sila, yun na yun kasi hindi naman sila naging satisfied dun sa company or hindi naman sila naging satisfied dun sa binigay mong services sa kanila. So kung tayo nag-promote ng product, we need to consider yung mga nakapaligid sa atin. Baka kasi naman na-offend na sila, ayan, kasi iba't ibang klase naman ng sa customer ito Bali ito, sa customer naman ito. So, tayo, sa customer naman ito, kailangan alam natin yung proper na pagpo-promote ng product natin. So, we need to consider yung mga nakapaligid sa atin. Baka naman na-offend na sila, na baka hindi maganda yung pagpo-promote or pag-approach mo dahil sa mga marami na rin kasi mga dangerous people ngayon. So mga parang ang insensitive nila, so kailangan at least kahit nakakainis na sila or kahit nakaka bad trip na silang i-assist, so kailangan mo pa rin maging professional dun sa client na yun. Ayun lang naman. So ayun yung mga nakapaloob dun sa public. So that's all. The microenvironmental consists of the broad external forces that influence an organization or industry, such as economic, social, political, technological, legal, and environmental factors. These are the large-scale trends beyond a company's scale, direct control, and they present both opportunities and threats that affect business strategy performance. So, ano nga po ba yung microenvironmental? Ito ay tumutukoy sa malawak na salit sa labas ng isang kumpanya na nakaapekto sa lahat ng negosyo, tulad ng ekonomiya, teknolohiya, politika at lipunan. So, ito pang halimbawa ng ekonomiya. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay nakakaapekto sa gastos ng transportation para sa lahat ng kumpanya. Kabilang dito ang may-ari ng sasakyan at mga maliliit na tindahan at malalaking logistic po. Sa politika naman po, ang pagbabago sa batas tungkol sa minimum wage ay nakadirekta at malawak ang nakaapekto sa gastos ng kumpanya sa Pilipinas. Sa teknolohiya naman ay ang pag-usbong ng internet at social media. Ito naman po nagbabago sa paraan ng pagbebenta at pag-advertise ng halos lahat ng negosyo, mula sa malalaking bangko hanggang sa maliliit na online sellers. Ang lipunan naman po o social cultural, ang pagbabago sa pananaw ng mga tao tungkol sa kalusugan at kalinisan ay nakakaapekto rin sa malawakang demand para sa mga produkto tulad ng hand sanitizer, sabon at saka face mask po. Okay, let's proceed to global or international environment.
The global marketing environment refers to all the external factor and condition such as economic, cultural, and political and legal system, technological changes, natural environment, and competition around the world that affect how a company market its product or services internationally. To succeed, marketer must study and adapt to each country local condition like they use special analysis. For example, the the influence of the political of the government rules on food safety and taxes. Like example, no agreement ni President Marcos and Donald Trump, which is President of the United States, about the trade deal noong July 22, 2025. About tariff, 19% tariff on good imported from the Philippines, while the United States is zero tariff. So the Philippines will pay a 19% tariff, na dati ay 20% ang pinapatong ni US kay Philippines. So malaking epekto sa ating ekonomiya pagdating sa mga businesses. Economical, syempre 'pag maganda ang takbo ng ekonomiya, people can afford to buy a good or maraming may trabaho, hindi basta-basta bababa ang kita ng isang ekonomiya. Social, we can say the demand of the product or we can say the trend. Good example dito yung panahon ng pandemic, 'di ba in demand ang face mask, alcohol at mga vitamins. So kahit may crisis ang Pilipinas, nagawa pa rin maka-survive. Technological, by influence the digital marketing or smart vending machine to make it easy to deal in goods and services in a modern way. Ibig sabihin, kahit papaano nakakasabay tayo sa ibang bansa. Environment. When it comes to natural environment, example is by exporting a cold or freezing resistant cloth like thick or pure fabric like jacket and sweater to the country when where winter season is dominant. Legal. Legal business in legal effect, the marketing in a way that's product are safe to the people when it's come to content or in short is FDA approved. That's all. Thank you.